Porn affects more than just your brain. Dami ang buong buhay mo. Relationships, madalas nasisira. How porn affect your mind, relationships, and faith. Alam nyo mga kapatid, minsan akala natin, wala namang masama sa ginagawa ko. Private naman, pero ang totoo, porn is dangerous. Hindi mo kailangan maging addict para maepektuhan ka. Madali kasi siyang gawin sa privacy ng buhay natin at dahil normalized na, parang okay lang. Pero ano nga ba ang nagagawa ng porn sa isip natin, sa relationship natin at higit sa lahat, sa pananampalataya natin? Tandaan natin, porn is not just physical issue. It's spiritual battle. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Ang pornography ay sobrang damaging sa utak at puso natin. Hindi lang ito nagdudulot ng dopamine surge, kundi nagiging trap siya na laging hinahanap ng utak mo. Parang buffet na di ka makatigil sa pagkain kahit alam mong sobra na. Pero hindi lang utak mo ang nasisira, pati relasyon mo sa Diyos. Parang wifi yan. Kahit di mo makita, may epekto ang wifi signal na yon kung saan nakakarating, tulad ng porn na silently nakakapinsala sa mga areas ng buhay natin na di natin napapansin. Porn affects more than just your brain. Dami ang buong buhay mo. Relationships, madalas nasisira. Sabi nga sa Ephesians 5:3, but among you there must not even a hint of sexual immorality. Pero ang porn, ang daling mag-lead to objectifying others. Imbes na makita mo ang tao as whole, nagiging object na lang sila ng lust. Like relationships, nasasaktan kasi nawawala ang tunay na halaga ng intimacy. Social life, nasisira din dahil nakakababa ng self-esteem at parang laging may kahihiyan. Parang traffic light yan, mga kapatid. Kung lagi mong pinapansin ang red light, which is yung temptation, matagal kang mag-move forward. Kung hindi ka liliko at magpapadala sa green light o grace ng Diyos, maista ka lang dyan. Minsan subukan mong lumaban, mag-resist. Pero alam nyo ba, resisting temptation, lalo na kung matagal mo nang ginagawa to, it's really not easy. Kasi kahit hindi mo pa napapansin na addict ka, nararamdaman parang ang hirap pigilan. Bakit? Kasi may tinatawag tayong adaptive cycle. Ang utak mo natututong kung paano ka bibiguin para bumalik ka sa porn. Kaya sa James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Yan tayo basta-basta magre-resist. We need God's strength to truly overcome. Is it worth resisting? Absolutely. But remember, it's not just about fighting on your own. Hindi ka nag-iisa sa laban ito. Breaking free from addiction is hard, pero sabi nga sa Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Find support, pray for strength, and make changes in your environment. Pag nararamdaman mong gusto mong bumalik sa porn, huwag kang dumiretso sa phone mo. Lumabas ka, maglakad ka, or better yet, kneel down and pray. Nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Parang sapatos yan, kapatid. Kapag masikip, kailangan mong alisin muna bago maramdaman ang ginhawa. Porn, kailangan i-let go para makahinga ng maluwag. Think porn isn't that big of a deal, right? Subukan mong labanan for a week at tingnan natin kung hindi ka mahihirapan. But remember, you're not alone. God is with you in every step. Kaya nga, mga kapatid, if you found this video helpful, like, share, and leave a comment. Anong ginagawa mo to resist? Share your story to encourage others. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except that is common to mankind, and God is faithful, who will not let you be tempted beyond what you can bear. God bless.